Mga ka-curious, magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat kung saan sulok man kayo ng mundo naroon. Sana okay lang po kayo. Ito na naman po tayo sa isang importanteng episode ng Link Channel. Okay, ang pag-uusapan po natin tungkol sa butro, sinabi ko sa iba, nagkaroon na sila yung the first ever na in vitro fertilization na bata, diba? Nawaga sa laboratorio na for the first time in history na hindi humawak ang human hand. Yung in vitro fertilization ng butro. Okay, what I mean is yung in vitro fertilization outside of the human womb. Na dati may ginawa na yon pero gawa ng tao. Yung in vitro fertilization ng egg at saka sperm, di ba ibinalita ko sa inyo na gawa na ng botro, wala ng human hand na nag-intervene. At nabuhay na po yung first baby ever na produkto ng in vitro fertilization na waga ng botro. Now, in connection with that, kasi makasentro tayo ngayon sa AI at ang control. Dahil, di ba inbalilite ko sa inyo na marami ng mga butro ang papalit sa mga trabaho. At isa na doon, yung pag-babysit ng mga takba natin, yung mga anakis natin. At meron na po mga ka-curious, inilabas na po nila ang butro na mag-babysit sa mga takba natin. Nakikita nyo yan? Ayan na. Okay. Now, in line with this, kasi nga ito ang nopla nila, ang Davao. Oh my God. Ang Davao pa. Okay. Di ba sinabi ko rin sa inyo na nagpo-promote si Sarah ng paggamit nitong mga digitalization. Well, ito na po. Ang first mag-i-implement ng blockchain technology. I will explain to you. Hindi tayo expert ito. I will try to explain it to you. Gagamit sila ng blockchain kung saan ita-tied up, i-connect sa ating digital ID. Yung sinasabi ko sa inyo na hindi tayo dapat magkaroon nun. So yung po nakatutok, nakakalungkot at tututukan natin mga ka-curious ang mga baha at ito ang gusto kong malaman ninyo. Meron po tayong listahan. Ito is-share na kaagad mga ka-curious kung concerned kayo kasi napaka-timely ng ating mga balita at yung ibinabalita ko sa inyo ngayon nangyayari at yung mga nopla nila, lalong-lalo na itong mga lungsod na dapat maghanda dahil meron po silang very clear. Ang nakalagay is One Planet Cities 2025 and 2026. Ulitin ko lang po uli. Klaro po mga na may nopla sila. Ito'y parallel po ito ng 15-minute city, itong One Planet Cities. Nopla po ito ng World Economic Forum, ng mga Gigimon, na meron silang mga nakatalaga ng cities na they have to develop it, na it should be in line with One Planet Cities na gusto nila yung control. Okay? Kaya, mga ka-curious, ang ating, alam mo, ano ako kasi nakikita ko yung mga apektado ng baha. Sabi ko, yung mga OTA na nagplano nito, meron mga OTA pa ba yun? Kasi kung may no plan sila na ganito ang gagawin, na kailangan malagay tayo sa mga city, i-rebuild nila lahat, and then wala pa silang pake sa mga haibo na nawawala, yung mga nakita ko yung lola sa bubong ng bahay. Ano yun, sabi ko ngayong pagmamahal siguro ng lola mas matindi pa sa sariling anak, yung sa apo, na doon sila sa bubong. Ganun na ganun kayong kanyang apo, natutulog na at sa ulan dahil yung bahay nila, baha na nasa bubong silang maglola. Iyak ako nang nakita ko. Kaya sabi ko, ano itong mga nangyayari? So mga okay, welcome back to Link Channel. At
Bago po yun, gusto ko po pasalamatan. Mamaya, yung mga nagbibigay ng stars. At gusto ko rin po pasalamatan yung nag-share ng ating mga videos kasi hindi po ako makapag-share ngayon. Kagabi pa, ibinan na naman ako, restricted na naman ako from sharing dahil they knew how important my topics are. Hindi nila pagkakaabalahan na i-censor lagi tayo na i-ban or ganyan kasi ayaw nila yan. Kaya yung mga nandyan po ngayon, magpumili po kayo. Josephine Carmelina Silver. Hello po, Ma'am Silver. Ma'am Fekiao, Teresa Mendoza, Geraldo Paz. Maraming salamat po sa lahat. Ronnie Ritardo Sonsona. And our heart goes to people that are affected with this typhoon. Okay? Grabe. John Del Rosario, Charlene Piloton. Pakitag nyo po yung mga kakilala po ninyo. Okay, dive on na po tayo. But before that, I want to greet everyone a happy Sunday. This is a family day. I should not be reporting today. Kaya nga, na-delay ako. Kaya lang, I really need to tell you dahil sa mga nangyayaring ito sa Pilipinas na wala nga ng humpay. At ngayon, ayon sa balita mga ka-curious, na po sa maraming parte ng Pilipinas. Sabi ko, wow, akala natin sa isang region dan. And then later on, yung bagyo ay nag-expand at napupunta daw sa maraming parte ng Pilipinas. Okay? So, nag-post po ako kung hindi pa, sino pa sa inyo ang hindi nagpa-follow ng Link Channel, yung hindi pa napapanood ang ating mga videos, panoorin nyo. Kasi nag-post po ako yung mga latest na kaganapan sa nangyayaring bagyo na ito. At natin, mabilisan lang ha. Nagkalat ang mga basag na salamin. Ano ba to nangyayari sa mga bahay nila sa sobrang yung mga sandali lang po. Ito sa gusali ng Bicol Medical Center matapos hampasin na malakas na hangin na dala ng Super Typhoon Uwan. Sa Bicol region po ito, ang mga salamin po nila sa nagkalat po, mga ka-curious, Bicol, sa medical nila ito, facility. Ulitin ko, sa Bicol Medical Center. Tingnan nyo, na po sila, baha na po sila doon, ang kanila. Tingnan nyo. Sa loob ng Bicol Medical Center po yan. Hospital. Kawawa. My dear Lord, ang mga pasyente doon. Mga basag ang kanilang salamin. Okay. Super Typhoon Uwan. Nakikita nyo, mga ka-curious, kung gaano na siya kalaki at nag-expand sa maraming parte ng Pilipinas. Okay? Lumaki siya. Now, bahagyang bumaba ang tubig, ngunit patuloy rin ang malakas na alon sa pantalan ng Kawit, Medellin, Cebu. Grabe, no? Ang alon, ang lakas ng ng hangin. Okay. Now, mabilisan lang to para ma-update tayo sa mga kaganapan. Kasalukuyan nakakaranas ng malakas na hangin at matinding pag-ulan ang bayan ng Patnanungan, Quezon ngayong hapon dahil sa hagupit na Super Typhoon Uwan. Oh my God. Ang hangin, no? Tingnan nyo. Sobrang lakas. Mag-ingat po, mga kababayan. Oh, grabe ang hangin. Okay. So, now, storm surge sa Isabela. Okay. Sa Isabela, nakunan ng isang netizen ang malakas na hampas ng tubig dagat na umabot hanggang sa malaking bahay sa Dinapigue, Isabela. Sila Sir MR Boots, mag-ingat po kayo. Ayan o. Uy, umapaw na ang dagat.
Pumunta na sa mga bahay. Oh my God. Uy! Halos lubog ka agad yung bahay. Oh my God. Oh my dear Lord. Nakunan talaga yung paghampas ng hangin at paghampas ng alon. Nakunan talaga nila, oh. Tingnan nyo, oh, mga ka-curious. Ayan, oh. Oh my God. Kawawan. Oh, yung bahay, oh, umuntik na. Mabuti hindi na ano. Diyos ko, ano ba ito nangyayari sa buong mundo? Now, I have to calm down kasi I know. I have been telling this. I know because alam mo kaya, apektado ako kasi I have known this long before sa nopla nila. Kaya lang ang problema, itong mga taong mahihirap, na wala naman alam, pag sinabihan mo, wala lang, kasi sasabihan ka pa na si Raulo ka, the conspiracy. Even if I'm only reading it, I'm not making this up, not even a word I'm adding to it. These are all there. I'm just reading you. It's in their websites. Itong mga nupla nila. Kaya minsan, nakaka-despair kasi sabi ng mga nagko-comment sa atin, ma'am, alam mo, nakaka-desperada. Yung mga kababayan natin, sinishare nila sa mga grupo, nagtatawanan lang daw. Kasi yung sinasabi, oh, si Raulo yan, nagpapalaki lang yan ng ano. How, hindi ko na alam ang gusto ko sabihin. Kasi yung mga tao talaga, you know why? Nangyayari ang mga bagay na ito. Ang resulta ng bayan, kung ano ang kinahinanatnan ng isang lugar, ay produkto po yan kung ano ang kilos, gawi at pag-uugali ng nakatira sa bayan na yan. Yung kasabihan natin na yung mangga, hindi yan po pwedeng magbunga ng santol. So kung ano yung ina't ama, yung anak ganon, yung kilos ng mga Pilipino na pagsasawalang kibo, walang pakialam, resulta na po kung bakit ang bayan natin ganon. Binabalahura tayo, ninanakawan tayo, lahat kasi walang pagkikare ang mga ota. Katulad na lang itong, hindi po pwedeng pakinggan nyo itong sinasabi ko because hindi ko naman to gawa-gawa. Actually, if you really dig into this, malalaman nyo lahat. Kaso yung mga tao talagang nakikinig lang sila sa mga sinasabi ng mga jejemo na gobyerno nila na sila ang may waga-waga ng halos lahat ng problema natin sa buong mundo. Sila po. Okay, dive in na po tayo. Mga lugar na dapat maghanda, ipinost ko dyan sa Lin Channel. Ayan o, ulitin ko ha, pakishare na kaagad. Mga lugar, hindi po ako nagsabi nito ha, ayan lang, babasahin ko lang ang sabi ng itong watch ng 1PH, mga kababayan, okay? Okay, yung mga lugar na dapat maghanda, Metro Manila, Bulacan, Laguna, Rizal, Cavite, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Pampanga, Quezon Province, Tarlac, Zambales, Guimaras, Iloilo, Leyte, Marinduque, Masbate, Negros Occidental, Southern Leyte, entire Surigao, Batanes, Biliran, Bohol, Capiz, Dinagat Island, Cebu, Bataan, Aklan, Antique, Batangas, Sorsogon, Ifugao, Ilocos Norte, Nueva Vizcaya, Abra, Isabela, Benguet, Apayao, Pangasinan, Cagayan, Ilocos Sur, Mountain Aurora, Nueva Ecija, La Union, Quirino, Kalinga, entire Samar. Mga kababayan ko sa Samar, pag hinaykam dito, entire Mindoro. So ito, hindi ako nagsabi nito. Ito yung dapat mag-ingat. Kasi nga, nangyayari na ngayon na yung U1PH, itong uwan na bagyo, ay nag-expand na sa maraming lugar sa Pilipinas. So sabi ko, ano to? Pakinggan nyo ha. Ang sabi nila, ano lang, tapos habang nagpumapasok, lumalaki yung bagyo. Now, ito, pakinggan natin at Ma'am Charlene P.
Piloton. Itag nyo, Ma'am Silver, magandang gabi. Ma'am Venice Dino, salamat po sa pagtag. Paul Kistadio, Lindsay Piloton, Lindsay Ambalong, Che Tigiguerrero, Vim Vim. Okay, i-share nyo po. Wag po kayo. Kasi ito, babasahin ko lang po uli. Ito'y hindi rin ko gawa-gawa. Ayan po nakasulat kasi nopla ito ng World Economic Forum. Yung mga Digimon na nagpaplano kung ano ang gusto nila sa Dokmon. Okay, ang pangalan nito at pwede niyo po i-research ngayon na. Okay? One Planet Cities. Ibig sabihin, isang planeta ng mga cities na yung mga cities pareho ang gusto nila. Ay itong plano nila nakalagay pa 2025, 2026. So hindi sinabi 2030 na mangyayari 2031 or whatever date, it's specific. Ulitin ko lang. One Planet Cities 2025, 2026. So maliwanag na mayroon specific date na gusto nila magkaroon ng One Planet Cities. Pare-pareho sa gusto nila. So pag gusto nila, anong gagawin nila na magkapare-pareho? Di burahin yung nandito na ngayon na nag-i-exist na mga cities na yan nyo. Ayan o. Ayan, Luzon. Pakinggan ninyo. Baguio City. Balanga City, Batangas City, Calapan, Carmona City, Lawag City, Legazpi City. Yung mga nakakarinig ng mga lugar na ito, itag nyo na yung mga kakilala ninyo. Kay maghanda kayo. Kay mangyayari to yung mga lugar na to. Makati City, Malolos City, Naga City, Puerto Princesa City, San Fernando City, La Union, Santa Rosa City, Tayabas City. Yan ang buong Luzon. Kung hindi nyo na i-rewind nyo na lang, pakinggan nyo na lang, Visayas, Bacolod City, Catbalogan City, Iloilo, Iloilo City, La Carlota. Diba ang La Carlota, ay ma'am, sa Negros Occidental. Diba, inireport ko na ita-transform nila sa 15-minute city yung lugar nila. Ormoc City, San Carlos City, Negros Occidental. Yun yung Visayas. Now, Mindanao, Butuan City, Cagayan de Oro City, Davao City, Dipolog City, Island Garden City of Samal, Oroquieta City, and Tagum City. Now, ano ang pagkakaiba? Explain ko kasayo na yung 15-minute city, may magkakaiba sila nitong One Planet City. But it goes all together. It goes parallel, magkasabay, na pareho ang direction ay papunta. Pareho. So these are all created, itong 15-minute city and One Planet cities. Bago to ngayon na malalaman ninyo. Okay? Now, basahin natin ano ang One Planet City. Na-explain na natin yung 15-minute city na ilalagay tayo sa isang maliit na lugar, isang city na lahat konektado, lahat ng mga buildings malalapit sa hospital, sa mall, sa kung saan na walkable. Maglalakad ka lang within 15 minutes or pwede ka mag-bike. Yun ang gusto nila. So, meron na mga garden, mga ganyan. Kasi ang purpose nung para hindi ka na lumabas. Once na lumabas ka dyan, kaya nga may mga cameras lahat kahit saang anggulo. Kaya nga lahat yan, yung kanilang cable ilalagay nila sa ilalim and then it is interconnected sa lahat ng mga buildings na itatayo nila. Kasi para lahat nakikita kung saan ka pupunta, saan ka naglalakad, binibili mo, anong kinakain mo, saan ka nag-travel, saan ka pumunta, anong mga sinasabi mo, lahat po yan, kita nila. Now, kung lalabas ka dyan, pwede silang magmulta ng carbon tax.
kung lumampas ka sa mga kilometers na dapat mo ibiyahe sa sasakyan, magbabayad ka ng carbon tax. Kung kumain ka ng sobrang karne, magbabayad ka ng carbon tax o tanggalan ka nila ng bank account mo. Yun yung 15-minute city. You will be confined in a small place wherein everything that you do are being known or minamanmanan kayo. Now, itong One Planet City, ang ibig sabihin nito, it is OPCC, One Planet City Challenge. Ang gumawa nito, ang pinaka-Digimon, kung hindi nyo alam, si Klaus Schwab dati ang matagal na head ng WWF, okay? Itong WWF, sorry, hindi pala to si Klaus Schwab, pasensya na, mali yung nabanggit ko. WWF, ang kanyang aim nito, okay, na naglalayong pabilisin at ipagdiwang ang mga lungsod sa buong mundo na magsasagawa ng mga ambisyoso, kapanipaniwala at pangkalahatang aksyon sa klima. Ito'y may kinalaman sa climate change. Na itong ulitin ko ilang beses na sinasabi ni Trump na hoax, na mga hindi panloloko nila. Itong One Planet City ay ambisyoso, kapanipaniwala at pangkalahatang aksyon. So halos lahat gusto nila tayong i-transform dito. At pangkalahatang aksyon sa klima. Ang pangunahing intensyon nito ay gabayan at bigyang inspirasyon ang mga lungsod na iayon ang kanilang pag-unlad at mga estratehiya sa pagbabawas ng carbon sa 1.5%. Okay, 1.5 degrees Celsius na layunin ng Paris Agreement or Paris Accord. So, ang purpose nito na yung sinasabi ko sa inyo na carbon footprints, yung carbon dioxide na nagpapainit sa mundo. Nakikita nyo, yung nakalagay na i-explain ko lang sa aking video, last video, panoorin nyo, by the way. Scroll down nyo sa Reels, tingnan nyo yung Reels, ando ang ating mga videos. Nakalagay po ito, ang purpose nitong One Planet City ay para nga bawasan yung carbon emission. Okay? Naiintindihan nyo? Kasi yung mga greenhouse gases ay nagpapainit. Kaya kailangan natin yung carbon dioxide ay one of those greenhouse gas na nagpapainit sa mundo. So lahat ng mga cities ngayon, dapat bumaba ang carbon emission. Okay? Ang pangunahing intensyon nito, ulitin ko, ay gabayan at bigyang inspirasyon ang mga lungsod na iayon ang kanilang pag-unlad at mga estratehiya sa pagbabawas ng carbon. Okay? Sa gayon ay lumikha ng mga lugar, gumawa at lumikha ng mga lugar. Anong ibig sabihin? Gumawa at lumikha. Mag-create. Okay? Ng mga cities na kung saan ang mga tao ay maaring mamuhay ng maayos sa loob ng limitasyon ng ekolohiya ng daigdig. So nakikita nyo na yung mga pinangalanan kong mga cities na ito na nag-adhere na po sila dito sa One Planet City from Luzon, Visayas at Mindanao. Ang nakalagay dito ang aim na mag-create ng city na naaayon sa gusto nila para mabawasan ang carbon emission. Yun po yun. Nakikita nyo mga ka-curious, so ano ang gagawin nila kung itong mga cities na binanggit ko kanina from Luzon, Visayas at Mindanao, pumayag na po sila na gawin ang kanilang mga lugar ng One Planet City na
umayon sa idinidikta ng One Planet City. So, ang maglikha, so paano nila lilikhain yung mga lugar, nandyan na. Di, ubusin lahat yan, and then they have to rebuild anew. Nagtataka kayo kung hindi na kayo tinatantanan nitong mga yubag? Hanggang ngayon, God only knows. At tamang-tama, nagkakataon. Kasi yung bagyo na ng si Uwan ngayon, it is now devastating. Nag-extend sa maraming lugar. Kasi paano yung One Planet cities nila ay, ayan nakikita yung mga pula, yan yung plano sumula Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kailangan nilang ubusin yung mga hayba na yan para palitan ng mga bagong buildings na lahat kontrolado na nila. Nakikita nyo, mga ka-curious? Naiintindihan nyo na ngayon? Now, pakinggan mo, sabi ko, tinanong ko sa AI, may kinalaman ba itong One Planet City at ang 15-minute city? Tinanong ko, kasi nagdududa ako. Sabi niya, yes. Sabi ng AI, okay? I-research nyo. Yes, they are indirectly connected. They are connected indirectly. Ibig sabihin, hindi diretsahan na konektado, but yes, they are connected. Ayan the One Planet City Challenge is a broad WWF competition na nire-reward ang mga cities para sa strong climate action. Kasi more on nakafocus sila dito sa hindi magbago ang klima. Yung pagbawas ng ating carbon footprints na mamaya, i-explain ko sa inyo. Now, ito yung nakafocus ang One Planet City na mabawasan ang paggamit natin ng mga carbon emission para hindi uminit daw. Okay? And then, yung yung 15-minute city is a specific urban planning strategy emphasizing yung walkability ng local amenities that helps a city meet. Tingnan mo kaya na interconnected sila na nag-i-emphasize na makatulong sa city na ma-meet itong One Planet City Challenge goals by significantly reducing transport emissions and improving the quality of life para sa climate action. Nakikita niya na it goes parallel, it goes hand in hand, itong One Planet City and 15-minute city. Kasi yung 15-minute city is control. And then, pag i-transform nila sa One Planet City, nandoon na, ipapatupad nila doon yung mga pagbawas nitong mga ididikit natin mamaya, may kinalaman ito sa naggugurguran na mga hayop sa Denmark. Dahil sa pagpapatupad nila nitong pagbawas ng carbon emission. Ulitin ko, itong climate change na sinasabi na pinopromote itong mga Digimon, okay? Kung sino nagpo-promote nito, si Trump, sinabi niya, itong climate change agenda nila is kasinungalingan. Dinibunk na ito ng maraming expert na hindi umiinit ang mundo. Waga-waga nila kabaliktaran, ang mundo lumalamig. Okay, sino ang magdidibunk? Ba't hindi ka mag-research? Ang ating ice nag-gain ng billions of metric tons ng ice. So, pina-fact check sila sa Nature. Yung sinasabi nitong mga Digimon sa COP30, nagmi-meeting pa lang sila few days ago para i-promote pa rin yung pinakamayaman, ang aming king, ang anak ng king, si William, at saka yung aming prime minister. Dati isa lang ang representative ng England. Ngayon pati yung anak ng king, yung next in throne, nag-attend din sa COP30.
yung nag-uusap yung mga malalaking stakeholder ng buong mundo, yung may mga ari ng mga malalaking companies, yung mga billionaires, nag-usap-usap na naman sila para nga dito sa climate change na sinasabi ni Trump hoax. Kasi lahat po ng expert na explain na po nila na hindi umiinit ang mundo, kabaliktaran. Nag-gain tayo ng ice, ibig sabihin lumalamig tayo. Nasa news yan. Pero ipupush pa rin nila ito dahil plano nila ito, walang kinalaman sa climate to. May kinalaman ito sa pagkontrol sa atin, na paggawa nito mga city na nandoon tayo parang kulungan na natin. Pati ultimo yung pagkain, yung kanilang One Planet City, sila ang ngayon ang titingin yung mga hayop natin na hindi na magdidighay, hindi na uutot. Kasi yung utot nagpapainit daw. Okay? Matagal ko nang inuulit-ulit, napapagod na po ako dito. Pero sa mga hindi alam, mahirap niyong intindihin ito. Kaya ako inuulit-ulit. Now, so maliwanag, Tagalogin ko ang sabi ng AI, oo, sila ay hindi direkta pero magkaugnay. Ang One Planet City ay isang malawak na paligsahan ng WWF na nagbibigay parangal, pinapangarangalan, susuhulan. Ang kaya yung mga cities na binanggit ko from Luzon, Visayas at Mindanao, posibleng sinuhulan ito na mag-adhere sila kasi ito'y paligsahan na magbibigay parangal sa mga lungsod para sa matatag na aksyon sa klima. Ang 15-minute city naman ay isang tiyak na estratehiya na pagpaplano ng lungsod na magbibigay diin sa pagiging madali ang lakarin ang mga lokal na pasilidad. Ayan na po yung sinasabi. At tingnan nyo ha, na tumutulong sa isang lungsod na matugunan ang mga layunin ng One Planet Cities sa pamamagitan ng malaking pagbawas ng mga emisyon mula sa transportasyon at pagpapabuti ng buhay at aksyon sa klima. So ulitin ko, itong 15-minute city at One Planet City, isa ang nagnopla, mga Jejemon. Kaya itong nangyayaring yubag ngayon na umiiyak at nawawala ng mga haibo, ari-arian, ng kung ano-ano pa ang mga kababayan natin na nagkalat na sa Pilipinas ang bagyo kasi ito na po, klarado, itatransform nila. Yon. Ewan ko ba paano ko ito maipapaintindi sa inyo. Now, nakita ko, ayan o, Cebu. May bago na naman tayo ditong balita na nakuha ko sa Cebu. Ayan po, yung mga nagsasabi na sira ulo ako, na gumagawa lang ako ng kwento, inan nyo, visit. Yung mga nagsasabi na fake news ako, inan nyo. Ayan, mga tamad lang, ay visit kayo. Ayan o, ba't hindi nyo i-research to? Hindi ko to gawa-gawa. Wala akong dinadagdag na isang word. Smart City Innovation, how Cebu's fiber loop is connecting communities. On March, itong March lang March 11, 2025, si Gwen Garcia pa to. Si Gwen sa Cebu, pasalamatan niyo si Gwen. Kasi si Gwen ang nag-adhere dito sa 15-minute city ninyo. Siya pa ang governor. Pasalamatan niyo siya. Ayan o. On March 11, 2025, the Community Hall of Cebu City Municipal Office became the center of the groundbreaking event, the Cebu City Smart City Project. So itong March lang, March 11. With the theme, ang kanilang theme is Fiber Loop Infrastructure Bridging Gaps. Connecting communities. So, ikukunik lahat nila sa mga komunidad. This initiative marks a significant leap toward transforming Cebu City into a digitally connected and future-ready metropolis. Digital! Kasi pag naipatupad na nila yung One Planet City,
15-minute city, lahat na po digital kasi control po ito. Yung rapi ninyo, yung health ninyo, yung binibili ninyo, kinakain ninyo, yung mga purchases ninyo, nakalista na sa bangko ninyo. Digital na lahat. Record ng health, bangko mo. Lahat ng kilos mo, kumain ka sa restaurante. Digitalize. At inire-ready na ang buong Cebu. Okay? A vision for a smarter Cebu. Smarter sa mga pistikam. The Cebu Smart City Project. Uulitin ko ha, hindi to conspiracy. Ulit-ulitin ko. The Cebu City Smart City Project is an endeavor aimed at enhancing digital connectivity and fostering technological innovation. At its core is the development of the fiber loop infrastructure will deliver faster, more reliable internet across the city and its communities. Lalagyan nila ng fiber optics. Ibabaon nila yan. Kaya nga, kailangan nilang warakin lahat kasi they have to build new connectivity. Yung mga poste-poste nyo, wala na yon kasi lahat na, yung mga ibang smart, kung ano-anong connection, wala na yon. Yung, ano na lang, isang fiber optic, yung mabilis. Kasi kung lahat interconnected na ang buhay natin sa internet, ang internet connection must be very fast and strong. Gagamit pa sila ng 5G. Isa pa yon na nagpapakit sa mga OTA, yung 5G na yon. Okay? Now, sumasakit ang ulo ko dito sa buhay na to. Diyos ko. Ayan. O, sinabi ko sa inyo, ito merong comprehensive list of smart cities in Cebu specifically. But pakinggan nyo ang sinasabi sa balita, hindi official, na binabanggit nila yung smart city. Kasi ang mga OTA ngayon, unti-unti na nalalaman kung ano ito. So they are no longer, it's sa mga website nila, nakalagay, ang AI pa nagsabi nito there is no official comprehensive list of smart cities, lalo na sa Cebu, but the major urban centers of Cebu City, Lapu-Lapu, na nakalagay kanina sa listahan ng One Planet City, Mandaue, nandun sila sa listahan are the most likely candidates ng smart city due to their size and development. Other component cities like Talisay, kasi ang Talisay nag-adhere na-report natin sa smart city, di ba? Naga, Karkar, Toledo, Bogo, di ba nag-adhere na ang Bogo na i-report natin, yung Inuga? Smart city, i-develop din. Ito, ayan kasi hindi man nila sabihin sa kanilang website, but the major urban centers are the most likely candidates ng mga smart city dahil sa kaning size at development. Ulitin ko, Talisay, Naga, Karkar, Toledo, Bogo, and Danao are also likely working on smart city initiative according to DepEd Cebu Province, Central Visayas na balita. I'm not making this up. I'm only reading it. They are working on Smart City Initiative. Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, at other component cities. Itong Talisay, Naga, Karkar, Toledo, Bogo, and Danao. Sabi ko na, di ba Mandaue, kasali sa Smart City? Ayan na. Di ba? Lunod. Para ng nakalubog ang Mandaue. Kasi wawagain nilang smart city. Nakikita nyo kung bakit nyo ilubog kayo? Aywan ko na lang.
Ito, ang mga otas sa Cebu, galit na galit kay, mga otas sa Cebu galit na galit kay naturalmente. Kasi pumunta nga siya doon, walang connection, hawak-hawak lang. Walang nawala na. Aywan ko, hindi nag-appear. Ito pa. Ayan. Grabe oh, para ng dagat. Ako ba dito? Saan ka ba niyan? Lahat parang dagat na part na ng dagat. Ayun na. Uy, gawa lang. Tingnan mo. Ano na yun? Dagat na. Tingnan mo. Kalahati na yung bahay nakalubog na. Okay, saan ba to? Ay, Ginoo ko, Diyos ko, ano ba ito nangyayari? Itong lugar na yan ay sa Masarawag, barangay siya na malapit sa Municipality of Ginubatan, Albay. Okay? Now, punta tayo dito sa plano nila. Okay, ulitin ko. Kasi yung One Planet City, para i-reduce ang emission ng carbon dioxide. Yung carbon dioxide ay nagkukos, ang tawag niyan is, ito yung mga greenhouse gas. Pati ang vapor is a greenhouse gas. Yung vapor, di ba pag nagpakulo ka ng tubig, tapos may vapor, yun daw ay nagpapainit daw ng mundo yun. Ang sabi nila. Ang methane is a greenhouse gas. I-research nyo na lang ano yung mga greenhouse gases. Yun yung gusto nilang i-eliminate o alisin kasi yun daw ang nagpapainit ng mundo. Okay? Carbon dioxide. Isipin nyo kung paano nila hinayjack ang totoong science. CO2, 1 of carbon and 2 of oxygen. Ano yung hinihinga natin, di ba, di ba oxygen? Ano yung inilalabas natin? Di ba carbon dioxide? Tama? Correct me if I'm wrong, kasi hindi ako nakatulog kagabi. 4 na oras lang ang tulog ko. Tulungan niyo ako. Okay, now, paano makakapagpainit yung galing sa katawan natin? Alam nyo ba na carbon dioxide is being absorbed by the plant? Hindi na ba kayo nakaka-remember nung pinag-aralan natin to basic, elementary, and high school na topics? Hinayjack po nila kasi akala nila ganun na tayo kabubobo. May eksperimento, may pag-aaral na yung tanim na isubject mo sa law CO2, yung mga tanim, malamya, hindi malusog, hindi green, hindi sila lush green. Pero pong yung tanim, may pag-aaral, i-research nyo na yung pagtanim, maraming carbon dioxide, mga green sila. Kasi part yan ng ecosystem. Ginawa yan ng Diyos. Di ba ang source natin ng oxygen saan? Isa sa mga sources galing sa tanim, di ba? Sa mga tanim. Yung ating paghinga, oxygen. Isa yun na sa source. Yung carbon dioxide na inilalabas natin, inaabsorb yan ng ating environment, ng ating mga tanim, and it is helpful. Ginawa, kung ano yung ginawa ng Diyos ay perfect yun. Para sa tanim, para sa atin, beneficial sa tao. So bakit ngayon ang carbon dioxide naging kalaban na? Naging cause na ng control. Na hindi mo na po pwedeng padighayin ang baka at paututin. Ito na. Punta na tayo doon sa topic. Dairy crisis in Copenhagen. Galit na galit ang mga farmers dahil naggugurguran ang kanilang mga baka. Ito po, hindi ko to gawa-gawa. Forums, farmers.
I-research nyo. Dairy crisis in Copenhagen. Farmer accused government of poisoning the cows. Nilalason ng gobyerno ang sarili nating bugji. Matagal ko nang sinasabi sa inyo. Sila talaga ang pinakaunang cause ng pagkaganyan natin pagkakitsa. Imaginein mo mga ka-curious, nagpasa ang Denmark ng batas po, na yung kanilang mga cows, pakainin nila nung additive na inexplain ko sa inyo na Bovaer. B-O-V-A-E-R. Bovaer. Na yung Bovaer na yon ilalagay sa pagkain para yung substance na additive na Bovaer pupunta sa stomach, sa rumen. Para in time na nagda-digest yung baka, hindi siya mag-create or mag-produce nitong methane gas na sinasabi nila na nagpapainit mula sa burp, sa digestion na product ng digestion in a form of burp, yung dighay. Ayaw nila na padighayin ang baka. Ayaw nila na padighayin ang mga hayop at hindi lang dighay. Ayaw nila na top ang mga baka. Kaya ang gobyerno, hindi ito biro, batas. Babasahin ko sa inyo ang batas na ipinasa ng gobyerno na kailangan obligado pwedeng makulong at magmulta ang farmers kung hindi binibigyan nila ng additive na Bovaer ang kanilang mga baka. Kaya nga ang sabi dito ng Farmers Forum, ang gobyerno ang gumugurgor sa mga yupha nila. Naintindihan nyo mga ka-curious, ma-Mary. Ang mundo, tama yan, umiinit dahil pinapainit nila. That's a perfect phrase. Jerry Cag-ang, okay? Norma Mendoza. Ma'am Nening Taiko. Ma'am Norma, i-share, itag nyo na po sa mga, lahat ng kakilala nyo. Tommy Canoroque. Itag nyo po, magsipag po kayo. Alam ko, I am so, paulit-ulit ako, pero wala akong magagawa. Pag hindi nyo naman ito isinare, sayang ito. Sayang tong pinagpuyatan ko kagabi hanggang alas 4:30. Masakit ang ulo ko actually. Okay, basahin ko lang itong Farmers Forum. Danish Dairy Crisis. Bovaer Food Additive Sparks Outrage. Pakinggan nyo, itag nyo sa mga farmers kasi sasabihin na naman ng mga maiiksi ang pag-isip. Doon naman yan sa Denmark. Nauuna nga kayo. Kayo na nga ang nilulubog kasi itatransform. Kayo ang uunahin. Yung inayawan namin sa Yuki na 15-minute city, kayo ang una. Kasi matitigas ang ulo ninyo at hindi kayo, mga tamad kayong mag-research. Wala kayong pake. Ayan, mga farmers, mapupunta yan dyan sa Pilipinas. Itong additive ito. Farmers Forum staff. Denmark's dairy industry has erupted in anger as farmers accuse the government mandated feed additive Bovaer of poisoning livestock in a bid to curb methane emissions. Para maiwasan itong methane emissions na nagpapainit sa mundo, itong methane, na ito ang purpose kung bakit itatransform nila yung mga cities natin into one planet city. Kasi ang purpose ng itong one planet city ay i-curb ang mga emissions ng mga greenhouse gases para wag uminit ang mundo. Iyon ang kung bakit may mga haba niya dyan. Kasi gusto kayong gawin one planet city para maiwasan itong mga pag-init. At inidadahilan nila itong mga otot at dighay ng baka. Sa palagay ninyo, kung maayos lang ang pag-iisip ninyo, ang Diyos gagawa ba
ng baka ng dighay na makakasira sa kanyang environment na create niya perfectly for us to thrive, to live. Mag-isip na lang kayo. Sila lang ang kanilang Diyos ay Digimon. Ang Diyos natin matino. Lahat ng nakikita nyo, ibinigay sa atin yung mga gases na yung because may perfect use yan sa environment, sa tao. Yun na lang ang isipin ninyo. Ang Diyos hindi gagawa ng magkukontradict sa nature, sa ikabubuti ng nature. So, they are practically pointing fingers sa gobyerno na ginugurgor, sila ang gumigurgor. Since October 1, farms with over, pakinggan nyo, kasi mga farmers, baka mangyari yan sa inyo. Yung mga farms na may over 50 cows, na may mahigit na 50 na mga baka, have been required to dose rations with the chemical 3 nitrooxypropanol developed by DSM. By the way, itong 3 nitrooxypropanol, itong buber po yon, na dinevelop ng DSM Firmenich. If the farm don't comply, they face heavy fines. Malaki ang multa nila kung yung mga farmers hindi sumunod. Tangin, buisit. Horrifying reports flood in. Cows collapsing. Yung mga baka nagkukulaps. Nalalaglag ang mga anakis ng mga baka. Suffering fever. May mga fever sila. Plummeting milk yield. Wala nang gatas ko, konti na lang. Some euthanized after agonizing weeks. Imaginein mo, they are dying. Pinapatay na lang nila dahil naaawa sila sa agony na pinaghihirapan ng mga baka. It's slow poisoning masked as sustainability, lamented one producer. Yun na nga yung hina-hijack. Ginagawa nila na dahil daw para yung pag-init na mundo, kaya tama si Trump, hindi siya sumusunod dito sa Amerika, itong climate act na pinopromote nila. Dahil yung paggurgur sa mga bata, tinatago nila as sustainability, sabi ng isang farmer doon. Key whistleblowers include, yung mga nagwi-whistleblow nito, yung mga farmers, featured in citizen journalist Kent Nielsen's viral video. Kasi nakita ko to, ini-interview yung mga farmers, nakakaiyak po sila, nakakaiyak. Henrik Jensen, a Jutland dairyman, removed Bovaer. Tinanggal niya yung additive na Bovaer na yon from his 120 cow herd amid rampant illnesses. Within days, the animals recovered vigor and output. Upon reintroducing to comply with fines, symptoms returned, ferociously forcing another halt. Meron naglakas loob na si Henrik Jensen ng Jutland dairyman. Tinanggal niya yung additive, hindi niya inalagay sa pagkain yung Bovaer. At yung kanyang 120 cow herd, biglang gumaling. Biglang umayos nung tinanggal niya yung Bovaer na additive na yon. Now, binalik niya uli kasi mumultahan siya ng mga Digimon na gobyerno. Ibinalik niya uli yung Bovaer. Ito, upon reintroduction to comply para hindi siya mamultahan, bumalik ang mga sintomas ferociously, matindi, agresibo ang mga sintomas. Nagkakitsa uli ang kanyang mga baka. Nakikita niyo na how ferocious is this? Sisirain nila ang kabuhayan natin. Ano ang sasabihin ng mga tao na hindi marunong mag-isip? For what purpose they are doing this? Simple lang. Alisin
na wala na tayong source ng bugchi. Wala na tayong baka. Wala na tayong mga... Okay, ikukunik ko pa. Ngayon, naalala yung na-report ko sa inyo, na dito sa UK may batas din kami. Ang tawag, ano nga ba yon? Ang batas na yon? Breeding law. Isa sa mga batas na yon, nakasaad na kung meron kang 500 pieces na manok, pag lumampas ka sa 500, 501, 502, lahat ng mga manok mo, tutuklawan mo na. Alam nyo kung ano ang laman ng tuklaw? Alam nyo ba yon? Hindi. Bakit tutuklawan? Kasi para magkakitsa yung mga nokma ninyo. Para ilagay nila yung itinuslok sa atin na mRNA, pwede nila ilagay sa nukma. Para ano? Una, yung mga nukma, magkakamatayan yon, magkakakitsa. And then tayong kakain ng mga nukma, magkakakitsa din tayo. Naalala nyo yung inireport ko during pandemic, na yung mga sinasaksakan na mga nukma, hindi sila nangingitlog ng marami. Inilagay din, mga ka-curious, binago din sa Amerika ang feeds nung pandemic. Binago nila. Na-report ko sa inyo, para daw, ang galing talaga nila mag-isip, ang kajijimonyohan. Alam nyo ba yung mga manok, dito sa breeding law na ito, imbis na bigyan ng pagkain yung manok ng mga palay, corn, kung ano ang masustansya. I'm not making this up, ha? Hindi to ko gawa-gawa. Binasa ko po sila para ma-promote. Alam mo kung anong binago nila ang pagkain ng mga manok? Anong nilagay nila? Yung mga produkto na nanggaling sa mga tinapayan. Mga tinapayan. Yung mga gumagawa ng mga bread. Yung mga tira-tira na mga bread. Yun ang ipinapakain sa manok. Ang gusto nila. Kasi, ito ang thinking nila, wag daw bigyan ng corn, wag daw bigyan ng palay, wag bigyan yung galing sa tanim. Kasi nga, para mag-raise ka ng corn, maglalagay ka ng fertilizer. Na yung fertilizer ipinagbabawal nila kasi yung fertilizer, mga ka-curious, lahat ng farmers nagbibigay ng fertilizer sa tanim para ang ani dumami. Kaya lang ipinagbabawal ng mga Digimon kasi yung fertilizers natin may nitrogen. Yung nitrogen ay isa sa mga greenhouse gases na nagpapainit. Na naman, lahat halos ng ating fertilizer para maging mataba ang tanim may nitrogen. Yung ginagamit natin sa market ngayon. Kaya ayaw nilang pakainin ng ating mga manok ng mga mais, palay, at kung ano-ano pang grains. Kasi nga, pag binigyan natin ng palay at mais, nangangailangan nyo ng fertilizer. Para magtanim ka ng mais at palay, lalagyan mo ng fertilizer. Hinajak din nila yon yung fertilizer. Kasi yung fertilizer may nitrogen na nagpapainit daw ng mundo. So wag na tayong gumamit ng fertilizer, wag na tayong magtanim at wag nang bigyan ng mga tanim na pagkain ang mga hayop. Yun po yun. Para magorgor sila. Wala nang sustansya ang mga manok kung kakainin mo ang mga byproducts ng bakery. Kasi anong nandoon sa bakery, di ba? Mga sweets, mga food coloring, mga harina. Anong sustansya? Yan ang pinopromote nila para wag mag-init na mundo, wag gumamit ng fertilizer, wag padighayin, wag paututin ang mga baka. Diba it's weird? Masasabihin ko, ano nga, napakahirap intindihin, napakahirap po. Kung hindi nyo iintindihin, mahirap po talaga.
Now, so ano ang mangyayari ngayon? Magkakamatayan. Dito, ulitin ko, isa pang aspeto sa batas sa breeding laws sa dito sa England. Aalamin, halimbawa, ato alam to ni Ma'am Fe Juyad, kasi, di ba, nag-feature ako sa inyo, nandoon ako sa garden ni Ma'am Fe. Meron din siyang 3 pirasong manok lang. Kailangan na niya, sabi ng batas, kung may alaga kayong mga hayop, kahit anong klaseng hayop, i-report nyo na sa gobyerno. Aalamin kung ilan ba ang alaga mo manok, ilan ang alaga mong lahat ng pets, saan lugar nandoon yung garden mo, lahat. Kasi aalamin nila, kukontrolin nila na ayaw nila mag-raise tayo ng sarili nating bugchi. Kasi para nakadepende tayo sa mga bugchi na waga nila sa laboratorio na itong mga GG mo na nagpo-promote ng climate change ang gumagawa ng bugchi. Para doon tayo bumili sa kanila, umasa na lang tayo. Kaya ginugurgor ang mga baka. Nakikita nyo, that's control. He who controls the food, control the world. Nagigets nyo na kung bakit kailangan i-transform kayo ng 15-minute city at 1 city planet. 1 planet cities. Kasi ngayon yung inuulit-ulit ko na lahat ng pagkain ninyo, kahit ultimo yung laman ng ref ninyo, kasi yung ref ninyo is smart refrigerator na, may camera, makikita, oy, bumili ng karne to 3 beses isang linggo, sumobra ka na sa carbon footprint mo. Hindi ka na pabibilhin. Okay. So, ayan pa. Similarly, Soren Larsen in Funen withdraw. Inalis niya yung additive after losing 2 cows to neurological stress. Recovery was swift, but redosing triggered worse inflammation. Our herds are experiments now. Kawawa, ini-eksperimento nila. May isa rin, ang pangalan niya ay si Soren Larsen. Tinanggal niya yung yung dalawang, may cows niya na dalawa dahil may problema, stress masyado. Nang tinanggal niya, mabilis daw ang recovery, yung tinanggal na yung Vivair. Nang nag-reduce uli siya, mas nag-worse. Nung ibinalik niya, kasi mumultahan ka eh. Naging worse kasi nagkaroon ng inflammation yung mga cows nila. National Association of Danish Milk Producers, Chairman Kjartan Fulsen, has demanded a timeout and an investigation citing over 200 na nag-complain na may mga farms. Oh my God. Over 200 na mga farmers na may sariling farms ang nag-complain sa gobyerno. Time out. Ipatigil ito, mauubos ang kanilang mga baka. Nakakalungkot ito. Nakikita nyo, itong climate change, paulit-ulit ko matagal na. I have been crying for this like 4 years now. 4 years. Kaya nga, nag-create ako nitong Noahsville na mag-create ng community wherein you can plant, you can gather your group together na hindi tayo. Create ako nitong Noahsville more than 4 years ago, and we are talking sa Telegram. Join po kayo sa link channel sa Telegram.
I have been telling people for years now na magnimta para hindi tayo umasa sa sino man. Okay? Ito na po nangyayari na. Hindi na po ito conspiracy, mga ka-curious. Now, a national veterinarian body is also investigating as critics decry that climate zealotry is endangering food, animal health, and farmers' livelihood. Okay. Lahat po ito, trinayal nila ito sa Netherlands. Na-report ko na sa inyo. Ang ginawa sa Netherlands, tinanggal nila, pinapareduce nila ang paggamit ng more than 30% ng fertilizers. Kasi pag hindi ka naglagay ng fertilizer sa mga tanim mo, bababa ang production. Hindi mag-yield ng maraming crops, hindi maraming tanim ang aanihin mo kung hindi ka maglagay ng tamang fertilizer. Nagreklamo ang mga farmers. Sa Netherlands, kasi ang Netherlands ang number 1 distributor ng meat sa buong Europe. Number 2 agricultural distributor ng agricultural product sa buong mundo ang Netherlands. Unang tinira nila. But because ang mga taga-Netherlands nag-push back, ang nangyari ngayon, nanalo pa sila ng representante ng mga farmers sa Kongreso. Nagising sila, lumaban sila, hindi sila pumayag. Binibili ng gobyerno ang kanilang mga lupain ng amount na hindi po pwedeng umayaw ang may-ari ng lupa. Binibili ng gobyerno mismo ang mga lupain ng farmers. Kasi alam nila na ang kabuhayan ng Netherlands nakatutok principally sa farming. Pero nag-push back. Nagising sila ng maaga. Tinantanan sila. Nag-try sila dito sa Europe during pandemic, di ba? Ang the biggest rally ever ng mga farmers na itala dito sa UK. Di ba naipakita ko sa inyo na thousands ng mga tractors nag-rally all over the UK. Nag-push back. Ngayon nagpo-push back. It's late for Denmark kasi nakagawa na ng batas sa Denmark. Huwag nyo na pong antayin yung mga farmers, Association of Farmers. Itag po ninyo sa lahat ng mga farmers na kakilala ninyo itong video. Para makapaghanda sila at makagather sila ng puwersa to push this one. Okay? This plan. So, ayan po, mga ka-curious, nakakatakot po ito. Now, ano ang buod nito? Yung sinasabi ko sa inyo, yung One Planet Cities, para mabawasan ang emission nitong mga nagpapainit na mga gases sa mundo. Yung 15-minute city, para nandoon ka nakakulong sa isang city na pag lumabas ka, hihingi ka ng permeso. Na yung city, yung panuorin nyo na lang yung ating mga videos, yung lahat, para mas maintindihan ninyo. Okay? Para lahat ng mga ginagawa mo, saan ka pumunta, nagpunta ka sa gym, nagpunta ka sa restaurant, ilang beses ka kumain sa restaurant. Bakit? Kasi 'di ba sa aking last video, hinaharang kasi nandoon ang carbon footprints tracker ng mga bangko. Yung NatWest dito sa UK, yung yung dalawang bangko na pinangalanan ko, naalala nyo na nag-i-implement na sila nitong nagtatrack ng carbon footprints ninyo. Nakalagay na doon sa NatWest, yung isang bangko sa England, ilang beses ka pumasok sa restaurante, ilan ang bawat purchases mo, ilan ang binili mong grocery, saan ka nag-travel, ilang gasolina ang binilagay mo sa car mo. Mga ka-curious, kung hindi lalagyan ang bawat sulok ng camera, paano malalaman ang mga lahat ng moves mo?
Kaya nga kayo ilalagay sa 15-minute city kasi lalagyan nila ng bawat lampshade ng camera, ng sensor. Yung mga bahay na itatayo nila, may mga sensor na po iyon. Connected na po lahat. Kailangan yung lutuan ninyo, wala na yung gas, lahat na yan electric. Yung meter ninyo, nakakonect na yan sa mga, yung mga LED. Yung light ninyo na LED, it can be connected to your phone. Connected yan sa smart meter ninyo. Pag sinabi ng gobyerno, oy, ang dami mong lamp sa bahay mo, pop, ang smart meter mo, yung metro mo, cut na. O pag multahin ka ng carbon emission mo. Now, di ba sinabi ko na sa inyo, yung bangko ko, pagtingin ko sa bangko ko sa Italian Bank, nandoon meron na akong 6.21 kilogram of carbon footprints. 16.21. Yung 60 ang allowed lang sa Italia 500 plus kilogram of carbon footprints. Sabi ko, nagkaroon ako ng 16 kilogram, 3 transactions lang yan. Bumili lang ako ng hikaw, kasi pumunta ako sa Italy, bumili ako ng hikaw, nagpadala ako ng pera ko sa isang bangko ko dito sa UK, 3 transaction lang. Wala pa akong pinamili na pagkain. Wala pa. May 16 na kaagad ako, nabawasan na yung 500 ko. Paano pa kung araw-araw lahat ng binibili mo? Halimbawa, itong damit, example ko lagi ito. Pag bumili ka ng kahit isang panty, may kaakibat na yan na carbon footprints. Kasi yung paggawa ng panty na yan, may dye, may coloring, na nakapagpapainit sa environment. Yung travel ng panty na yung galing sa China, for example, sumakay yan sa barko o sumakay yan sa airplane. Yung airplane na yan gumagamit ng gas na mag-iinit ang mundo, pati yung mga barko. Yun ang pinakamataas ang carbon footprints. Kaya bawat isang blouse mo, may kaakibat na yan na carbon footprints. Pag isinam up mo yan, ang pinakamalaki ang carbon footprints, ang karne. Yung mga produkto ng milk. Yung cheese, yung mga yogurt, ang number 1 nila yung milk. Kasi yung milk nga galing sa mga cows. Kasi nga yung mga cows nga umuutot, kaya nga nilalagyan nila ng Bovaer additive at dumidikit. Ang karne ang gusto talaga nilang tanggalin. Magtataka ka, bakit ang karne? Kasi nandoon yan sa 2030 agenda. Uulitin ko lang sa hindi pa alam dahil marami na ang nagfa-follow ngayon. Nakaklaro, nakalagay sa 2030 agenda nila. Zero consumption ng meat. Zero. Zero consumption of milk. Zero consumption of dairy products. Yung mga produkto na nanggaling sa milk. Itong mga cheeses, itong mga yogurt, zero consumption. Yung biyahe natin, yung travel, magta-travel ka lang once in every 3 years. At hindi ka dapat lumampas sa travel mo na 1,500 kilometers lang, more or less Cebu lang, Manila. May imagine yun sa buong buhay mo? Magta-travel ka lang once in every 3 years at ta-travel mo lang Cebu, Manila. Ang plano nila, 3 beses ka lang, 3 piraso lang ng damit ang bibilhin mo sa isang taon. 3 lang. Kung nakabili ka ng isang pante, ng isang blouse at isang saya, tapos na sa isang taon. Itag nyo sa mga artista, sa mga may... Kaya nga ako, namimili na ako ngayon kasi kahit buong buhay na ako hindi bumili ng damit, meron na akong damit. Tandaan nyo yung may mga damit ngayon na nabibili ka, na yung blouse mo, may nakalagay na yan sa tag na kung ilan ang carbon footprint mo. Isa-sum up, imaginein mo yung bangko lahat, alam yon, nakalista. Kung magkano carbon footprint kahapon, alam na ng... Paano malalaman ng bangko yon? Sige nga, mag-isip kayo.
Kasi yung teller, yung machine doon na binayaran mo, konektado na lahat sa bangko. Gusto nyo yon? Kaya, itong mga ito, hindi pa yon. Ayaw na nila, kaya nga ilalagay tayo sa 15-minute city na you can walk 15 minutes papunta sa mall, 15 minutes sa hospital, 15 minutes sa kung saan-saan, or bike mo lang. Kasi mga ka-curious, doon sa 2030 agenda, ayaw nila, nakalagay doon, hindi na tayo dapat magkaroon ng car private ownership. Maganda pakinggan, di ba? Wow! Oo, maganda kasi walkable, sandali lang, maglakad ka na, hindi mo na kailangan ng sasakyan. Di ba? Wow! Kailangan green. May mga garden. At hindi ka na mamamasahe. Ang ganda, di ba? Ang gandang pakinggan para matulungan natin ang kalikasan. Ang tanong, itong mga taong ito na nagtuslok na bilyones sa buong doomon ng isang eksperimento na vitsin, sa palagay nyo, pagmamahal kayo ni Billy Boy na nagpo-promote nitong green agenda, na si Billy Boy nag-create ng tuklaw, 7 na pharmaceutical company ang pinunduhan niya. Si Billy Boy ang nag-fund ng kumpanya na para injeksyonan ang mga baka para hindi dumighay at umutot. Si Billy Boy ang nagpondo ng mga artificial na mga bugchi na waga-waga sa laboratorio. Si Billy Boy ang nag-finance para hindi uminit yung sun rays, yung ating sun mapunta sa atmosphere. Kasi ang atmosphere daw, mainit na tayo, umiinit tayo. Kaya nag-imbento siya, pinunduhan niya na may mag-i-spray sila ng mga particles sa atmosphere para i-divert ang rays ng sun away from the atmosphere. Papalayo para wala na tayong sun. Para magurgur tayo kasi kung wala tayong sun, walang chlorophyll na bubuhay sa tanim natin. Paano tayo mabubuhay? Yung source ng vitamin D, yung sun. Naiisip nyo, lahat ginagawa para lahat pang gurgur to. Mga ka-curious, alisin nila yung bugchi, alisin yung pinaka-importante na factor para mabuhay ang mga nimta natin. Gusto nilang alisin ang sun, i-black out, i-dim. At it is funded ni Billy Boy. The same person na nag-fund din ng startup company para inumin natin yung tubig, i-recycle yung tubig na galing sa tae at ihi natin. Maniwala kayo, research nyo. Tae, ihi. Nag-ano siya ng company na ipopurify yung tae at ihi natin at ipapainom din sa atin. Yung ba na nagplano nitong 15-minute city, itong one city, one planet city, maniniwala kayo na para yan sa kabutihan ninyo, kaya sila magtatayo ng 15-minute city, para maayos, maalwan, na walang traffic, walang maniniwala kayo? Di si mga tao na nag-promote ng Monique Plande, na nagpo-promote nitong climate change, naniniwala kayo na para sa kabutihan nyo yung pag-transform ng mga lugar ninyo na maging kulungan nyo po yon, gumising na kayo. Track ang everyday na haibo. Bakit? Sa palagay ninyo, bakit? Kasi nakalagay sa kanilang manifesto na ang mga OTA mahirap pasunurin.
Kailangan tayong sumunod. Hindi nila maipasakatuparan ang lahat ng gusto nila kasi nagrarally, nagpoprotesta tayo. Kaya kailangan tayong controlled yung lahat ng movement. Kaya nila sinubject tayo sa mga pagkain ng dekada para hindi tayo makapag-isip. Para hindi, mga bobo. Alam mo ba, mga ka-curious, di ba ngayon may hatol na ang Korte Suprema na alisin ang fluoride sa tubig? Na pinabas din nila yung fluoride daw kailangan sa tubig kasi para disinfectant yung fluoride. Well, ngayon, ang Korte Suprema sa Amerika nagsabi na po na nakakabobo ang fluoride. It's toxic to the brain. Imaginein mo, sinusunla na tayo sa bogche, sa mga inumin pa. Nilagay pa nila sa toothbrush. Araw-araw andun ang fluoride. Ulitin ko, wag na po gumamit ng toothpaste. Hindi sa toothbrush. Toothpaste. Para hindi maob-ob ang mga anakis at apo ninyo. Asin na lang. Ako asin na lang. Naglalagay lang ako ng katiting na toothpaste, asin, at o kaya sodium bicarbonate. Ganon. Kasi hodang hindi maputi yung, basta malinis. Now, eto na. Now, pakinggan nyo, itong mga ota na hindi naniniwala. Na meron silang ini-spray sa nginha. Bakit ito ipinagbawal na? Sandali ha, naibigay ko ba dito? Kasi kailangan ko laging may ipapakita sa inyo. Kahit nabasa ko na, kahit na ma-research nyo pa, kailangan ko pa sabihin sa inyo. Ayan, Florida. Kasi itong mga nangyayari na mga yubag sa Pilipinas, na sinabi ko na sa inyo may patent para paugain ang mundo o ang lugar, magkaroon ng yubag, magkaroon ng ipo-ipo, meron na pong patent. Meron silang resources, meron silang teknolohiya para pabagyuhin, paulanin. Naalala nyo, ginawang weather modification is a weapon. Pinakauna nilang ginawa ito doon sa Saigon. Yung gwera ng Amerika with Korea. Saan nga ito? Sa Saigon. Saan nga ang Saigon? Vietnam. Diba ang pinakaunang natalo ang Amerika sa war sa Vietnam? Hindi mamatay-matay ang mga Vietcong, yung mga sundalo ng Vietnam. Ang ginawa nila, ginamitan nila ng Operation Popeye. Makinig po kayo. Minodify nila ang weather para paulanin, para mag-create ng mag-landslide, para yung mga Vietcong mahirapan sa kikipaglaban. Operation Popeye. Ginamit na yung weather modification as weapon. Winiponize nila laban sa kalaban. Pinabaha, para magkaroon ng putik, landslide, pinaulan ng grabe. Yun yung Operation Popeye. So it's a reality na they can create heavy rains, tornado, lahat na. Nai-report ko sa inyo, may patent na pwede nilang papuntahin yung bagyo, halimbawa, ang bagyo dito, i-direct nila, papuntang Samar, papuntang sa Eastern Samar, pwede. Pwede nilang palakasin, pahinain ang hangin, padamihin ang ulan, lahat. Pwede nilang mag-create ng tsunami. Merong patent. Nasabi na natin yon. Now, eto na hindi ito conspiracy. Hindi gawa-gawa. Bakit? Kasi ang Florida, nagpirma ng batas. Ang tawag is SB 56. Ulitin ko, Florida.
ibinabawal banning geoengineering and weather modification activities, which ipinagbabawal pag-release ng mga substances, kahit anong substance, sa hangin, sa atmosphere, na makakaapekto sa weather or makakaapekto sa klima or sunlight intensity, and requires airport to report related aircrafts. So ayan, nakikinig kayo mga ob-ob, yung mga pinagtatawanan lang ako, na conspiracy, fake news ako. Ito, may batas. Kasi totoo na nagmo-modify sila ng weather, ng klima. Nag-i-spray sila sa hangin. Kung gusto nilang paulanin, di ba sa Dubai, 1,500 times sila nagka-cloud seeding sa United Arab Emirates para paulanin. 1,500 times in a year sila nagka-cloud seeding. At yung cloud seeding, yung pag-i-spray-spray ng mga hazardous particles sa atmosphere, nagkukos ng mga baha. Kaya nga, you never see for decades na bumaha ang mga bansa na hindi umuulan, bumabahaan na sila. I-research ninyo yung mga particles na ini-spray sila para mag-modify, magpaulan, it's hazardous to the environment. Yun ang nagkukos ng mga baha. Kaya hindi natin alam, itong mga pagbaha natin ay nag-spray sila ng mga particles. Kung saan sa Florida ipinagbabawal na po lahat ng pag-spray para mabago ang klima, ma-modify ang weather, at nakalagay pa dito mga ka-curious, yung sunlight intensity. Yung sinasabi ko sa inyo, kasi itong mga Digimon gusto ngang padilimin ang sun na hindi pumunta dito sa atmosphere, ipinagbabawal na rin sa Florida. Kaya nga masarap pumunta sa Florida. At nire-require sa SB 56 na batas na ito na ang mga airport mag-report kung may mga aircraft na nag-i-spray-spray. Kikita nyo? So, hindi po ito conspiracy. So, dito na lang, ang dami ko pang i-report, mga ka-curious, masakit ng ulo ko. Masakit ng ulo ko. Meron pa tayo, marami pa tayo na i-report, abangan, i-like, i-share. Bago po tayo matapos, gusto ko po munang magpasalamat ang ating mga nagbigay ng stars nung isang video natin na itong damit ko ang na colorful. Alam nyo mga ka-curious, itong ginagawa ko, apektado po talaga ako. Itong damit ko na yan, okay, yung mga nagbigay ng pera or nagbigay ng stars, si Ma'am Alice Ugma, maraming salamat po ulit, nagbigay na naman si Ma'am Alice, si Ma'am Mendoza, Ma'am Teresa from LA, ang 100 stars po siya. Thank you so much, Ma'am Teresa Mendoza. And then, sandali, baka may ma-miss out ako, ha? Pagalitan ako nito. Okay, nabasa ko na si Ma'am Alice. Si Ma'am Teresa Mendoza, nabasa ko na rin. At ito, si Ma'am Malu. Hi, Ma'am Malu. Ma and Lu. Malu. Hi, Ma'am Malu. Thank you so much. Okay. Now, dito naman tayo sa isang video ko na nagbigay din ng yung kumakanta ako. Diba, kumanta ako? By the way, yung hindi pa napapanood para maaliw kayo, kung maaliw kayo, baka magalit kayo, bahala kayo. Basta ako naaliw ako talagang, ang dami kong kanta doon, naaliw ako sa sarili ko. Ako lang kasi na-miss ko talaga, sabi nga ng isang ka-curious, Ma'am, last year ka pa yata kumanta. Totoo, last year pa. Hindi ko na nga maalala kumanta, sa totoo lang. Dahil lagi tayong busy.
Dito sa yung mga nagbigay ng kumakanta ako, si Ma'am Edetha Hermosa. Ma'am Edetha Hermosa, maraming salamat po. And then ito, si Ma'am Rachel or Raquel Lucas. Taga UK to si Ma'am Rachel. Hindi ko po alam, Ma'am Rachel, kung Rachel o Raquel. Kasi yung cousin ko, Raquel, ang pagbigkas nito eh. So, Ma'am Rachel Lucas, 2 beses siya nagbigay. Yung una, 200 stars. Yung isa naman, 100 stars. So, nagbigay siya ng 300 na stars. Maraming salamat po, Ma'am. And then, so yun po. Now, itong magbibigay ng stars ngayon, ayan, nakita ko may mga stars na ibabanggitin ko sa next video, okay? Now, maraming salamat po. By the way, kasi nasabi ko na rin kanina, eto, si Optimus, ano ko na to, 'di ba? Nagawa na sila ng yung sariling kamay, wala ng tao na gumamit, yung in vitro fertilization, lahat robot na, at ipinaano nila sa yung gawa na bata, na robot ang, wala nang human hand ang nag-intervene. Robot ang nag-fertilize sa egg at saka sa sperm. At nabuhay po yung bata na yon. First ever. Ngayon, ang Optimus robot, ito na po, will babysit your kids. Sila na yung mag-aalaga ng mga anakis ninyo. Payag kayo? Ayan. Elon Musk has claimed the Tesla Optimus robot is capable of being a companion. Alam niyo, pwede na kayong bumili ng botro na kapartner ninyo na magchuchuk-chak sa inyo. Pwedeng companion. Talaga naman, ipagpapalit mo yung totoong tao sa botro. My God. And then, performing household task. Yung katulong mo na botro at magbe-babysit na ng anakis mo. Papayag ba kayo, mga ka-curious? Kahit mayaman ako dito, bibili ako ng babysitter ng anak ko. Mamaya ganyanin bigla. Naku, Diyos ko. Ganunin, ibakal yun. Eto na. Will babysit your kids ang botro, sabi ni Elon Musk. It's all happening. Yung mga sinabi ko sa inyo years ago, nang inireport na natin, pinagtatawanan lang tayo noon, but it's here now, coming to your houses. So dito na lang po, bago tayo gusto ko po munang pasalamatan. Hadja HS, parang ganito yung mga ng Dimitri Legrand at vlogs ni nawala na. Ems Cherry Wanderer, Ma'am Rodilia Madonna, hello po. Ma'am Marilyn Lynn Aziviesta, pasalamat po tayo kay Ma'am Marilyn. Sa mga ka-curious na nagbibigay din sila ng tulong, thank you so much. Deeply appreciated. Ma'am Rachel Dapayan, Dagiti, Bago, okay. Ma'am Rachel, thank you. Ma'am Rachel Lucas, sa mga stars, thank you so much. Mars Garcia, Liza Lambino, Ma'am Mary, Lorena, Ma'am Lorena, mahilig talaga yan magtag. Thank you, Ma'am. Ma'am Lorena Panahon, Jasmine Florendo, thank you so much. Rosemary Sarangaya, gusto kong batiin yung mga hindi ko pa nababati. Maraming salamat po. So, ang pakiusap ko na lang sana ngayon, Kim
Kim Can You, thank you so much. Neil Icarg Iren, shout out. Ma'am Neil Icarg Iren, shout out po saan man kayo at ipagdasal din po natin. Maria Angela Lofranco, hello po. Sember Ferrol Olarte. Okay. Ipagdasal din po natin ngayon, mga ka-curious, na hindi lumala masyado. I think we really have to pause for a while and ipagdasal natin yung mga, imaginein mo mga ka-curious, yung mga tao ngayon na umiiyak, yung mga bahay nila inaanod, wala silang kabuhayan, yung takot, kasi hindi naman araw-araw na naranasan mo na iwawash out yung lamig, yung lakas ng hangin, yung mga tao nandoon sa bubong, yung nakita ko, oh my God, sana somehow tumigil to na hindi. I really cannot mga curious, because this has nothing to do with God. Walang to. This is, itataya ko talaga yung aking alindog. Wag nila ito. So, dito na lang po again, sharing good things is caring. Bye. Thank you so much mga kakayor. Naalala ko nga pala. Meron kasi ang dami, nung nag-post ako, pasensya na, mabuti na alala ko, kasi marami para isang sagutan ko na lang. Nag-post po ako dito, mga ka-curious, ganito. Ito, dito sa post ko na meron tayong raffle, mananalo ng 1,000 pounds. 1,000 po ito. So, depende sa cambio ng araw na yon, more